life. Then let's see what is the church made of? Matthew 16, 17. Simon Peter answered, "You are the for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven." So this church is made of, is the Christ, and Jesus is the living God. And then Roman 10:10 we say in our lips say Jesus is just. And then God raised Jesus from the dead. If you believe in your heart, you are saved. It is written in the Roman 10:10. This church is Church of Jesus. Church of Jesus. Because we put Jesus as Lord. And then Jesus is life. And then the life, we are under the control of the life. This is the real church. Not only say only word. Amen. Ang number 2. Come from what? Ayun. Yun po nga, alam po natin na hindi po tayo napapagaling sa pamamagitan ng paghawak-hawak o paghahaplos ng mga bagay. Ito po, unang-una, napapagaling po tayo unang-una sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon. Paano po natin kinikilala ang Diyos na siya ay Diyos na makapangyarihan sa buhay po natin. Doon po magpapakilala ang Panginoon sa buhay natin na siya po. If you hold it like that, useless. Why it is important? You believe Jesus is the sin, can see, and this is word of God. And then sermon is listening from the word of God, like that. And then this is the important that Jesus is the life of the have to come to. If you say Jesus is Lord, Jesus is my Savior, Jesus is the living God, Jesus in you. Ayun. At sabi po dito sa Like that. Why this is important? And then other people say, there's a Catholic, no, not if you there's a Muslim who can catch the snake. The Bible says the one who catches the snake is the the believer side. Is there the believer? No, it's not. There is if you drink the deadly poison, if you survive, I believe you are the man of God. Like that. It's not. There is not glory of the God. Like that. The Bible says the Satan said to Jesus, if you fall down, and if you the angels come out like that, and then I believe you are the man of God. Like that. And Jesus said, get away from my side. We have to teach the educational day. And then when educational day, when they come like in this place, if the one masakit, and then if they need a prayer, if they cannot answer the prayer, how can the man of God? ayun. All produce common. It is common to produce life. Produce life. Ito nga And then the church must be give the glory of God. To become the glory of God is to have abundant life. Abundant life. Like that. And then Jesus came to in this world, and then do the healing, and then do the deliver from evil. That is and preaching the heavenly the sermon, not earthly sermon, heavenly sermon. You have to repent like that. But repent, we have to change our worldly mind to transfer to life way. I read for you, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is kingdom and the power and the glory forever. And then the church should have the word, the ministry of deliverance from evil, to give glory to God. This is the main purpose. Deliver from evil, and then why deliver from evil? Change your status. Worldly man who children of God, real children of God, not only say
say, I'm the child of God. Church doesn't have a healing and no answer to prayer. It's dead church. It's dead because the one pastor won't pray, never pray like that. Even pray, but not answer, there's a problem like that. Before we build the church, and then we do rupo, and then tent church like that. Makala like that. And then the three places we did ministry. At that time, we did many years of prayer and then like that. But the Lord says like that. When you open the church, the one according to their faith, according to they the indicate of the church, the word like that. The Lord answer the word. They can every answer the prayer like that. Or they don't come to church, they stay in the house, in the watching TV, and then ask the prayer. Like that. If they answer like that, right? Why I go to church like that? The Lord is the Lord is the house, they do like that. You pray to church, the Lord will this church live your life, and then we are in the life of Jesus. We receive Jesus as Lord, and then we believe, we hear God, our Father Yahweh. May problema po sa lalamunan. May nararamdamang pagod sa katawan. Taas po kayo ng kamay. Hiling niyo po sa Panginoon para kayo po'y pagalingin ng ating Panginoon. Yung sa mata. Lagi. Masakit po yung mga ganito. Yan. Dito po masakit. Ayun. Hindi siya mabilis magising. Yun. Nasakit ng mga paa at saka sa mga paa at legs.
Sino po yun? Sa likod. Bandang likod. Yan, mga masisipag. Masakit ang tuhod. May mga rayuma. Siguro ito. Masakit po yung ganito. Sa paa. Ayun, si ate. Mga kamay. Namamanhid. Hindi siya nakakatulog ng maayos. Minsan nakihina ang kanyang katawan. Sige po, tayo daw po tayo. Check niyo po yung katawan niyo ngayon. Kung tanggal ang pagod-pagod, sakit-sakit ang kasukasuan. Amen. Okay po. Amen. Praise God. Ako sa pagpipigil sa Diyos. Ako, nagpasimula ang pagpipigil sa Diyos ay ang aking anak ay amin. Panay sila panay kami nagpipigil sa Diyos. Wala po natitira sa bahay pagdating nagpipigil. Lahat kami. Kaya pugrehin na Diyos sa pagkat. Lagyan ko ako ngayon, 80 anyos na ako. Ay, isip ko ang Diyos, hanggang 80 anyos, patuloy ako hanggang sa Diyos, nalulula, sapagkat wala na akong kapagpanahanapin. Lahat po Isasalamat sa ating Panginoon. Amen. Okay.
ito ay nagdog ang pasasalamat para sa ating Panginoon. Naarapot niya po ngayon yung practice, no? Pero Panginoon. Umaga po sa ating lahat. I-testify ko lang po ang isa sa maraming magagandang nangyari sa buhay namin, sa aming pamilya. Ito po ay nangyari po noong na-aksidente po dito po sa Panaytayan. Palusong po sila noon. Sakay ng motor, apat po sila nasakay na magkakaklase. Sila po ay nawalan po ng control po, nawalan po ng preno yung motor. Na yung po, nang pag-aksidentahan nilang lugar, ay marami pong nangyayari doon na hindi po nakakaligtas. Halos patay po talaga kapag na-aksidente sa lugar na yon. Sobra po ang pagpapasalamat ko kay Lord sa paggabay, sa kaligtasan na binibigay niya. Kasi sa nangyari po yon, apat po sila. Sobra po ang damage sa motor, pero yung apat po na magkakaklase na yun, ay ligtas po silang lahat. Sobra po ang thank you po kasi sa pangyayari po yun napaka-imposible pong mangyari kung tutuusin. Sobra po ang pangyayari na yun na ang aksidente po doon ay Panaytayan po. Kung alam niyo po, di ba, napaka-taas po na lugar po yun, kalsada, delikado po talaga. Thank you po kasi sila po ay buhay at ngayon po ay maayos po ang pangangatawan nila. Kahit sa CT scan po ng aking pamangkin na siya po ang nagdadrive, nauntog po siya sa puno. Tumayo po yung motor. Sobra po ang dami sa motor. Yung ulo po niya, nung sinitiskan po, thank you po kay Lord kasi clear po, wala pong masamang na nangyari po sa kanya. Yun lang po. Nalaman po namin ang umaga na yon at dinala na po sa ospital sila. Dali-dali po na pinag-pray po na ipastorhan po na sana po sila ay ligtas. Which is nangyari po naman talaga. Thank you po kay Lord. Amen. Glory to God. Ito po ay time ng worship namin. Yung bata nyo na yung bata from Bukandos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ng mga batang ito.
nung ako ay bata pa, dito na po ang presensya ko lagi po sa lugar na ito. Natutuwa po ako kasi bakit yung mga tao po na alam ko dati na hindi nakakilala sa Diyos, ay nakita ko po ngayon na kumikilala na po sa Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako sa buhay po ni Pastor Han, sa ni Pastor Roche, na sila po yung naging daan para po sila makakilala. Natutuwa po ako sa Panginoon. Kung ako nga natutuwa, lalo pa kaya ang Diyos. Diba? Kaya nagpakabuti ng Panginoon sa pagtutuwa ang Panginoon ang daan para bawat isa sa atin makakilala sa Panginoon. Natutuwa ako sa mga kabataan na nakikita ko kasi dyan din ako nagmula. Kaya pinamangalaki ko ang Diyos sa buhay ko. Kasi hanggang ngayon, nandun pa rin ako sa Panginoon. At naniniwala ako na yung kabataan yan ang unang bound sa inyo ng Panginoon para gamitin kayo ng Panginoon. Sa bilang nyo, 10 kayo, may isa man na manindigan para sa Panginoon. Libo-libo nga kayo sa langit na matutuwa. Sapagkat bakit? Yung isa na yung gagamitin ng Panginoon upang yung 10 na yung katulong ng Panginoon sa gawain na. Amen? Kaya po maghahandog ako ng may para sa Panginoon. Ating paminsan ng awit ng Di ka ba
minsan may naisip natin siya. Lalo na kung paligid ay saya. Pagkat sa Diyos tayo'y mahal. Salamat po. Okay, say hi! Yan ang masisipag namin mga teacher. Oh. Ay, ang mga helper namin na masisipag. Yan. Ito ang mga teacher namin. Oh. Yan. Yan. Hi! Ayan mga mababait na bata. Yan. Yan ang masisipag naming mga cook. Oh, yan. Thank you so much. Yan ang aking papang na masisipag. At ang aking mamang, ang aking Mami Lynn. Thank you. At ang aming Mami Mylene. Si Joanne. Nakabawi na sa akin kasi talaga niya.